Mga kapatid, magandang dapit hapon po sa inyong lahat. Sino po ang mayroong Toyota Veloz o kaya Toyota Avanza? Ito pong dalawang modelo na yan, kapag kayo ay nagka-problema, nagkaroon ng check engine light sa inyong cluster gauge, ang hahanapin po doon sa scanner ay pwedeng Toyota Veloz or Toyota Avanza with same engine. Ngayon po, kapag umilaw ang check engine light at hindi nyo po matanggal-tanggal yung hindi ma-delete sa scanner, medyo malaking problema po yun. Ibig sabihin talagang mayroong sirang pyesa or sirang sensor or putol na wire dyan po sa inyong engine, kaya po umiilaw ang inyong check engine light sa inyong cluster gauge. Ngayon, dito po sa Toyota Veloz po na to, kanina pa po kami naghahanap ng pyesa na itinuturo po ng scanner. Sira nga daw po yung baro sensor po nito, at yun po ang lumalabas sa scanner. Ngayon, hanap po kami ng hanap doon sa baro sensor. Yun po ay katulad din ng MAP sensor, yung Manifold Absolute Pressure Sensor. Kaya lang, talagang wala pong makita dito sa loob ng engine. Hinanap na po naming lahat dito, lahat ng sensor, pati dun sa kaila-ilaliman, wala talagang makitang MAP sensor or yung MAP or yung baro sensor. Ito mga kapatid, yung mass airflow sensor. Ito naman yung iba't ibang sensor na nandito sa ibabaw ng makina. Ito po yung camshaft positioning sensor, dalawa. Dahil ito po ay naka-double overhead cam. At nandito naman po yung kanyang BBT sensor. So, yung mga sensors po na to, ay nandito lahat sa ibabaw. Alam naman natin kung ano-ano yung mga sensor na yan. Pati itong oxygen sensor, pakita mo. Ito yung bank 1 at nandoon naman sa ilalim yung bank 2. Kaya lang po, ang hinahanap ng scanner at ang sinasabi ng scanner, ang may problema, yung barometric sensor, wala talaga kaming makita. Kadalasan po kasi yung barometric sensor, yun po yung mismong nakakabit doon sa intake manifold. Sa ibang mga sasakyan, sa mga Montero, halimbawa sa diesel na Montero, ito po gasolina, no? Sa diesel na Montero, merong hose na nakalagay, nakakabit doon sa intake manifold, tapos yung map sensor niya nandito sa gawir ito. Nakalagay doon sa body. Sa mga Toyota naman na diesel engine, nandoon siya mismo sa ibabaw ng intake manifold, tapos merong gas filter, tapos may hose na nakapasok naman doon sa manifold. Kasi nga ang sinusukat niya ay yung absolute pressure. Kaso ang problema, wala talaga kaming makita. Ipakita ko sa inyo muna kung ano ang resulta ng scan po nito bago ko ipagtapat sa inyo kung saan makikita yung baro sensor or yung map sensor ng ganitong klase ng sasakyan. Toyota Veloz, Toyota Avanza at posibleng mayroon pang ibang modelo na ganito ang engine na ginagamit ng Toyota. Tara, so dito po sa iniskan natin sa EOVD, mayroong dalawang error po sa ECU at mayroon pang dalawang error dito sa EFI. Tignan natin kung ano itong dalawang error po na to, dalawang errors na yan. Yan, dito po sa dalawang errors po na yon, yung Diagnostic Trouble Codes, kaya DTCs, P2226, Barometric Pressure Sensor. Okay, P2226, Barometric Pressure Sensor A. Ngayon, dito naman po sa EFI, kiklik natin, P2226, Atmospheric Pressure Sensor, System Fail. P226, Atmospheric Pressure Sensor, System Fail. At ito po ay tatlo. Puro yun lang din naman po ang sinasabi ng ating scanner. Kaso ang problema, itong sa EOBD po na yan, hindi yan nadidelete kahit na i-clear DTCs ko. So i-clear ko, ayan, i-clear niya, hindi nadidelete yun doon. So lumalabas pa rin yung dalawang error. Ano po yung dalawang errors po na yan? Ayan, P0135, O2 Sensor Heater Circuit at P2226, Barometric Pressure Sensor pa rin. Try ko pong start ngayon. Ito po gumagana mga kapatid. Gumagana yung engine nito. Magandang manakbo. Walang masyadong problema kasi hindi pa ganun kasibir yung problema nito. Kaya lang, ayan po, lumalabas po yung check engine at nakalagay dito, Engine Control System Malfunction, visit your dealer. So ayun po yung check engine light. Ayan, Engine Control System Malfunction. Ngayon mga kapatid, hindi nga nabubura yun pong DTCs po na to. Ayan. Kahit na anong gawin kong pagbura dyan, pag-delete dyan, lumalabas pa rin po yun. Ang hindi talaga namin makita ay itong barometric pressure sensor. So paano mo malalaman ngayon kung nasaan yan? Okay, papatayin ko muna ulit yung engine.
Ayan po, after na ma-switch off ko yung engine at in-on ko ulit, nag-scan po ulit ako. So dito naman, ang lumalabas na lang ay yung barometric pressure sensor A at yun pa nga rin po yung dalawa na yun, yung current at saka po yung pending. So ibig sabihin ng pending, kailangan maayos po natin yan. Kaya kung mapapansin nyo, wala na ulit yung oxygen sensor. Kaya lang pag in-start mo na naman yan mga kapatid, lalabas na naman po yung problema ng oxygen sensor kasi nga po, mayroon siyang emission na hindi pumapasa kay oxygen sensor dahil nga may problema itong si barometric pressure sensor. Ibig sabihin, hindi niya nadidetect yung tamang air and fuel mixture at kapag dumaan doon sa inyong O2 sensor, madidetect niya na may problema talaga doon sa mga pyesa bago dumating sa kanya kasi si O2 sensor, yun yung papunta na sa inyong tambucho. So ngayon, wala ulit siya. Okay, i-clear ulit natin yung DTCs niya. Hindi mo mawawala yung dalawa, pero yung EFI nawala. Kasi yan, once na mag-on ka ulit, mag-start ka, saka lang gagana ulit yung problema sa EFI dahil nga po mayroon ng mangyayaring mixtures na habang umaandar ang inyong engine. Ngayon mga kapatid, ito po. Saan natin makikita yung hinahanap natin na pyesa po na yon? Yung iba po, familiar na po sila doon sa issue, doon sa error. Ngayon po, hindi naman nila binablog, hindi katulad ko, pag meron ako nakitang mga kablog-blog na mga ganitong problema or sitwasyon, isineshare ko po sa inyo. Dahil marami pong naka-Velos, marami ring naka-Avanza. Ngayon, paano mo malalaman kung ikaw ay mayroong sariling scanner? Ito po ang kwento dito. Mayroon kang sariling scanner, i-trace mo ngayon, i-scan mo ngayon ang iyong sasakyan at lalabas doon. Ito pong nakita nating mga errors po na to, na may barometric pressure sensor problem, saan mo yan titignan? Ako nga nahirapan po akong hanapin doon. No? Gabi na, nung malaman ko kung nasaan yung problema. Siyempre, research din muna po tayo. Dahil sa wala naman tayo matatanong ang iba, so nag-research po tayo. Paano ka ngayon magsisimula ng research? Ayan na. Kailangan, unang-una, alam mo ang modelo ng iyong sasakyan. Pangalawa, kailangan malaman mo talaga kung ano yung modelo ng makina na ini-scan mo. So bago ka mag-scan, or halimbawa, na-scan mo na at wala ka talagang makita na sensor na yung hinahanap mo, ano ngayon ang dapat mong gawin? Sino ngayon ang dapat mong tanungin? Ayan na. Hindi ka naman pwede magtanong sa mga Hapon. Hindi ka rin pwede magtanong sa mga nandyan sa Toyota, baka hindi nila sabihin sa'yo. So ano ang dapat gawin nung mga mayroong scanner na mga owners or kahit na yung mga mekaniko na hindi pa na-experience to, ano ang unang dapat nyong gawin? Ito po mga kapatid. Ito. Bumubunot ako. Hindi po pera itong binubunot ko. Nakita nyo po yan? Ayan. Yung numero na yan, 2NRVE. Ano po itong numero na to? Ito po yung engine mismo ng Toyota Veloz. 2NRVE yung kanyang modelo. Anong gagawin ko dito? Anong gagawin nyo dito? Tanungin nyo ngayon si AI. No? Kailangan nyo siyang matanong para sabihin niya sa inyo kung nasaan ngayon yung pyesa na hinahanap nyo. Pupunta kayo sa inyong Google account, tapos i-type nyo lang barometric pressure sensor location Toyota Veloz 2NRVE. Sasabihin kaya niya, hindi kaya siya madamot katulad din ng iba na ayaw sabihin kung nasaan yung barometric pressure sensor po na yan na kami ay hirap na hirap maghanap kanina. Okay, i-search po natin ngayon. Ayan po. Ang sabi po ni AI, the barometric pressure sensor on a Toyota Veloz with the 2NRVE engine is typically integrated into the engine control unit or ECU, power control module, PCM. It's not a separate, easily accessible component like a tire pressure sensor. Hindi siya separated doon sa ECU, nandoon mismo sa loob ng inyong ECU, ng power control module. The ECU uses the barometric pressure reading along with other sensor inputs to optimize engine performance and fuel efficiency. Kaya po ganun ang nangyayari. Kapag in-scan nyo, nagluloko ngayon yung oxygen sensor, pati yung doon sa EFI, kasi nga hindi na-optimize yung fuel efficiency, mali po yung ibinibigay na hangin, mali yung ibinibigay na gasolina doon sa air and fuel mixture dahil nga sira yung barometric pressure sensor. Ito matindi. Ang sabi po dito, no user serviceability. No user serviceability.
Due to its integration with the ECU, the barometric pressure sensor is not a component that is typically serviced or replaced by the vehicle owner. Hindi mo pala siya pwedeng palitan. Hindi mo pala siya pwedeng i-repair. So, anong gagawin mo ngayon sa iyong Toyota Veloz, sa iyong Toyota Avanza na mayroong engine na 2NRVE? Kapag nasira yung pong barometric pressure sensor, magpapalit ka po ng inyong PCM, magpapalit ka po ng inyong computer box. Magkano ngayon ang computer box nito? Kaya dapat, yung mga naka-Veloz dyan, no, wag niyong masyadong pahihirapan ng inyong mga sasakyan. Dapat talaga, hindi siya masyadong nagiinit kasi nandito yung computer box, oh. Tignan nyo, nakadarang sa init po yan. Ito ang computer box. Kung talagang mapapagod ang inyong sasakyan na katulad nito, pinanggagrab po ito ng may-ari, kakaunti pa lang ang tinakbo nito, kaya lang baka pinagpapahingahan niya yung kanyang sasakyan, so habang nakaminor, umaandar yung makina, walang sinasalubong na hangin na fresh air. So na standby lang siya, stationary lang siya, mainit na mainit dito sa engine dahil nakasara naman tong hood, ayan na, itong computer box na to, madadarang sa init yan. Okay lang kung umaandar ka, sumasalubong ka sa hangin. Itong computer box, kahit paano, hindi yan madadarang sa init. At kahit sabihin mong nakatraffic ka lang, di ba? Kung nag-go ka naman, umaandar ka, nakakasalubong ka ng hangin. Pero kung tinutulugan mo ang iyong sasakyan, matagal kang nakahinto, stationary ka, gumagana ang iyong engine, madadarang po sa init yan. At kapag nasira na nga, yung sensor na yan, biro mo, nasa loob ng computer box yan, magpapalit ka ngayon ng iyong PCM. Medyo malungkot na naman yung balita ko sa mga naka-Toyota Avanza na modelo, pati yung mga naka-Toyota Veloz, at yung pong gumagamit ng engine na 2NRVE, ang modelo ng inyong engine, baka mapares kayo dito sa may problema po sa kanyang barometric pressure sensor. Yun po yung nare-read ng aming scanner. P2226 barometric pressure sensor. Ayan. So EFI, electronic fuel injection, may problema po siya doon. Pati yung atmospheric pressure sensor, yun po yun eh. Yung baro sensor, yun po yung kanyang sinusukat. Kaso, yung pyesa nasa loob ng ECU, ng PCM, so hindi mo na talaga mapapalitan yan. Kaya nga po mga kapatid, sabi po dito, if there's a problem, if you suspect an issue with the barometric pressure sensor or the ECU, it's recommended to have the vehicle diagnosed by a qualified mechanic. Ngayon, mga kapatid, hindi ko po sinisiraan ng Toyota, ha? Bakit po? Sira talaga to eh. May problema to. Hindi nawawala yung check engine. At ang sinasabi nga ng ating scanner, barometric pressure sensor. So hinanap namin yung sensor, wala kaming makita dito sa engine bay, doon sa makina, wala talaga. So ngayon, kailangan mo talaga mag-research, kailangan mong laliman ang iyong pag-diagnose, ang iyong pag-aaral. So nung itinipe ko na sa Google, yung mismong engine niya, ayan, nakita po natin. Kasi alam niyo mga kapatid, kapag hindi mo i-type yung mismong model po ng engine, ayan, buburahin ko po ayan, 2NRVE, binura ko siya, tapos i-search ko. Ano lang po ang sasabihin ni AI? Ito po ang sasabihin ni AI. The Toyota Veloz utilizes a manifold absolute pressure sensor MAP sensor that also functions as a barometric pressure sensor when the engine is off. This dual-purpose sensor is typically located on or near the intake manifold. Specifically, it may be found after the throttle body on the intake manifold. Pag nabasa mo yun, hanap ka ngayon ng hanap na nandoon lang pala siya, masisira ulo mo sa kahanap, wala po pala siya doon. In many vehicles, including the Veloz, the MAP and baro sensors are housed within a single unit. This simplifies the sensor's integration and reduces the number of components in the engine bay. Ito yung muntik nang mangyari kanina. Kasi po, ang sabi po nung may-ari nito kanina ay sabi daw po nung huling shop na pinuntahan nila ay palitan daw po itong sensor na to. Kita pa ba ito, Glenn? Okay, ilawan ko. Ito po. Ang sabi po ay palitan daw po itong sensor na to. Dahil baka ito daw po yung baro sensor. Hindi po. Mass airflow sensor po yan. Hindi po ito yung baro sensor. Tapos meron pa silang itinuro yung nandoon sa sa mismong hydrovac. Ayun, yung sensor daw na yun. Yun. Kita ba yung Glenn? Ayan. Yung sensor daw na yan, ang baro sensor. At pinabibili po sila. Mali po yun. Hindi po yun yung baro sensor. Kaya nga po kanina, talagang nagpaikot-ikot ako dito sa makina na to para makita ko po talaga kung nasaan yung baro sensor.
At dahil sa wala talaga kaming makita dito, kailangan talaga mag-research. At sa pagre-research ko, nilaliman ko po yun, kailangan pag i-research nyo yung isang problema dyan sa Google at magtatanong kayo sa AI, kailangan kumpleto yung itatanong nyo. Or else, hindi niya ibibigay lahat yung sagot sa inyong mga tanong. So yun pa mga kapatid, bukas ay hindi na natin pakikialaman yung iba pang mga sensors dito. Malinaw na malinaw, yung mga sensors na ipinabibili nung huling pinagpagawaan po nung may-ari nito, hindi po yun yung problema. At dahil sa hindi nga nila makita yung baro sensor, itinuturo nila na iyon ang bilhin. Naku, napakamahal. Nagtanong po kami. Yung mass airflow po na to, ang halaga po ay halos 9,000 yung mass airflow. Tapos yung ipinabibili nila doon, sensor po yun doon sa hydrovac, hindi po yun yung problema. Kaya po, mabuti na lang nakarating po sila dito at talaga namang inabot na ako ng hapon dito at magdapit hapon na nga para ma-check ko lang kung nasaan yung baro sensor na yun. Dahil talagang meron. Bakit po? Sinasabi po ng scanner. Hindi pwedeng magsinungaling ang scanner. Pero saan mo makikita yung baro sensor? Ito na nga po yung kasagutan doon sa ating research. AI po talaga ang makakausap mo. Kailangan lang tama yung tanong mo para sagutin ka rin ng tama ni Artificial Intelligence. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung pwede po sana, pakishare, lalong-lalo na po ito sa maraming may mga naka-Avanza at naka-Velos. At pakilikes na rin po at pakisubscribe pa rin po ang aking channel. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong lahat.